Manatili po kayong nakatayo at ating babasahin ang ating text this morning. Makipagbukas po kayo rito sa aklat ng Galatia, Kapitulo 3. Basahin natin mula verse 26 hanggang 29. At tumalon tayo sa Ephesians chapter 3, verse 14 hanggang 17. Hanggang 18. Okay? Galatians chapter 3, verse 25. 26. Tama yan. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 27. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Last verse. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Ephesians chapter 3, verse 14. Dahil dito ay inilulud ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng Kaniyang kalawalatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng Kaniyang Espiritu sa pagkataong loob. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Next verse. Bitin. At lalim at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Balikan natin yung verse 15. Na sa Kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Meron pong sambahayan ang Diyos. Meron po siyang family sa langit at sa lupa. At ito po ay isang pamilya ito ng Diyos, na ang sabi rito, sa Kanya kumukuha ng pangalan ang buong pamilyang ito. Parang para maintindihan natin, yung family name. Diba? Lahat ng member ng family ay merong isang pangalan na yun ang nag-identify sa kanila. At yan yung tinatawag nating surname or apelyido. No? Pag Sorima, ako yung tatay, yung aking asawa ay Sorima din, yung aking mga anak. Hindi naman pwedeng magkakaiba yan. Hindi naman pwedeng Mido Sorima, tapos Kyle Clinton, o Dea de la Cruz, at hindi rin pwedeng Lisa Marcos. hindi pwedeng magkakaiba. Isa lang ang apelyido. Kung sino yung head ng family, sa kanya kumukuha ng pangalan ang lahat ng miyembro ng family. Sa pamilya ng Diyos, sa langit at sa lupa, lahat ng miyembro ng pamilyang ito ay kumukuha ng pangalan doon. And all the members ng household ng Diyos
ay merong isang pangalan na nananalaytay sa kanilang kalikasan. And what is that name? There's no other name under heaven given among men whereby we must be saved. That at that name, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. There's no other name. Walang ibang pangalan, mga kapatid, na sa pamagitan ng pangalan yan, lahat ng pamilya sa langit at sa lupa ay pinag-isa sa pamagitan ng pangalan yan. And we must be identified through that name. Manalangin po muna tayo bago po kayo umupo at magpatuloy sa pakikinig. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Pagpalain mo ito at mangusap ka sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng mensaheng inihanda mo, Panginoon, sa araw pong ito. Hiniling po namin ito sa iyong banal na pangalan. Nagpapasalamat kami sa mga tinamasa naming biyaya sa buong sanlinggo, sa pag-iingat mo, sa pagkatagpo mo sa aming mga pangailangan. Dinala mo kami sa dakong ito upang magpasalamat, sumamba sa iyo, at kilalanin ka na Diyos na nagmamahal sa bawat sa amin at Diyos na nagmamalasakit at kumakatagpo sa aming mga pangailangan. Sa iyo po ang pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Okay. Yung ating identity, yung atin pong pagkakilanlan ay nagdedepende kung sino yung nag-identify sa atin. Okay? Kung ang mag-identify sa iyo ay kaibigan, your friend will identify you based on their personal experience sa iyo. Mayroon ngang kaibigan, matagal sila magkaibigan, pero hindi niya nga alam kung ano yung surname pero magkaibigan sila. Meron ba kayong ganyan? Matagal mo nang kakilala, kaibigan mo, pero hindi mo masyadong alam yung detalye ng kanyang buhay, pero meron kayong connection. Ang tanging identifying sabihin nating mark o ano yung nag-identify sa kanya is based on your experience. Doon mo siya nakikilala, kung paano mo siya nakilala, paano kayo nagkaroon ng ugnayan sa isa't isa. Okay? Nagbigay tayo ng isang example, illustration. Tawagin natin si Sister Nunet. Sister Nunet, si Kayil, si Dea, at si Daniela. Dito kayo. Kayo yung Humarap kayo rito sa akin, ha? Tatalikod kayo sa audience. Dito kayo. Walang titingin doon, ha? Walang titingin sa likod. Walang mandadaya, ha? Kilala ko kayo, eh. Walang titingin, ha? Oy, doon kayo tumingin. Walang titingin dito. Batiin mo, sabi mo, hello po mga ate, kuya. Hello po mga ate at kuya. Isa lang, huwag kayong magagayaan ng sagot. Hello po mga ate at kuya. Sino? Hindi ko po kilala. Kayo, kung sino yung magandang dilag, hindi nyo kilala. Mali. Ito. Wala titingin. Ako po'y isang mabait na bata. Ako po ay isang mabait na bata. Sino? Sino yung sagot kay Honey? Okay. Sino yung huli? Bata na nagsalita. Si Caleb.
Hindi ako po isang mabait na bata eh. Hindi, biro lang. Okay, sige. Illustration lang naman ito. Okay, tapos na. Walang price. Pero, kung malalim yung experience mo sa isang tao, madali mo siyang ma-identify. Kahit papikit mata mo, boses lang. Oh. Kaduda-duda, pag hindi mo na-identify, boses ng asawa mo. Ha? O hindi mo ma-identify, boses ng anak mo. Okay? So, maaring ma-identify mo ang isang tao based on your personal experience sa kanya. Okay? Sa lente ng isang psychologist or psychiatrist, i-identify ka niya based on your personality. Tama? Ayon sa iyong personalidad. O obserbahan ka niya, titingnan ka niya, ang taong ito ay masiyahin. O ang taong ito ay malungkutin. O ang taong ito ay, yung ugali niya ganito. Ngayon, kung sa lente naman ng isang sociologist na nag-aaral ng lipunan, maaaring i-identify ka niya based on your estado sa buhay. O ang taong yan ay kabilang sa ganitong pangkat ng mga tao sa lipunan. Kabilang sa mga cluster ng lipunan na ito na mga maaring mga indigenous or mga katutubo. Okay? So sa kanyang pananaw, maaari kanyang i-identify sa ganong paraan. Okay. Sa lente ng isang biologist, maaaring i-identify ka niya based on your DNA or molecular structure. Okay. So maaaring yun ang gamitin niya, i-identify ka niya, ang taong ito ang kanyang base sa siyensya, base sa DNA niya, ito ang kanyang kaanyuhan. Okay? Kung isang pulis kaya o isang alagad ng batas ang mag-identify sa iyo, paano nyo kaya i-identify ka? Based on your record? Ikaw ba ay merong police clearance? Ikaw ba ay merong criminal record? Kung sa lente ng isang reliyon, maaaring identify ka niya based on your religious affiliation. What is your theological orientation? What is your belief? Ano ang paniniwala mo? Ano ang denomination na kinabibilangan mo? So maaaring identify ka niya base sa grupo ng reliyon na kinabibilangan mo. But when it comes to the state or government, the government will identify you based on your legal document. Tama? Ano yung mga legal documents? Birth certificate, identification, mga IDs, mga driver's license, at iba pang mga IDs. Ano pa? Passport. Okay? So anong gusto kong ipaunawa po sa inyo? Ang identity mo ay napakahalaga. At hindi ka pwedeng magkaroon ng yung multiple identity. Hindi pwede yun. Okay? Lilinlangin mo o dadayain mo ang mga tao na ikaw ay magpapakilala sa iba't ibang identity. At maraming ganyan, di ba? Gumagamit sila ng mga alias. Ano pa? Yung iba, kapag may criminal record na, nagpapabago ng mukha. Okay. Yung iba, binabago yung kanilang boses. May tumawag sa akin nung isang araw eh. Alam kong siya, pero binabago niya yung boses niya. Hello, Pastor. Ako pala si Pastor ganito ng Kalawan. Teka, hindi kita kilala eh. Paano mo nakuha number ko? Pero alam ko kung sino siya. Tapos
Kasi binabaan ko siya ng telepono. So nagpapanggap. Kasi walang ibang dahilan para hindi mo i-reveal ang identity mo maliban lang kung meron kang masamang motibo. Tama? Di ba yung mga kriminal, hindi yan nagre-reveal ng kanilang identity? Oh. Ililigaw ka niya o hindi siya magpapakilala sa'yo. Para ano? Ma-advance niya yung kanyang pakay, yung kanyang motibo. Kaya nga ang panlilinlang o ang pagbabago ng iyong identity para linlangin mo ang isang tao ay isang ano ito isang krimen ito. Hindi po tama ang ganitong gawain. Your identity is very important. Napakahalaga nito, mga kapatid. Ngayon, bilang anak ng Diyos, meron pong nabasa natin sa talatang ito na dapat nating maintindihan according to Galatians chapter 3. Ang sabi po dito, "For you are all sons of God through faith in Christ Jesus." Tayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. We are all sons of God. Lahat tayo yung mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, what's the proof na ikaw ay anak ng Diyos? Ano ang patunay na ikaw ay kanyang anak? Na mag-identify sa'yo na tunay kang ang anak ng Diyos. Ano yung patunay? Your religious affiliation? Na kung ano yung religion na kinabibilangan mo, ayan ba ang mag-identify na ikaw ay anak ng Diyos? Paano ka ma-identify? Sa pamagitan ba ng pag-aangkin mo or papakilala mo sa mga tao na ikaw ay isang Kristiyano? Ma-identify ka na ba agad na ikaw ay tunay ngang anak ng Diyos? Pero paano tayo na-identify? Ano sabi doon? Sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Now, paano nag-work out yung faith na yan? Sa pamagitan ng faith na yan ay na-identify tayo. What is that faith? Ano ba yung pananampalatayang yan? Okay? Ang pananampalatayang yan, mga kapatid, it is not a blind faith. It is a kind of faith na definite at merong pundasyon. And what is the foundation of that faith? The foundation is the Word of God. Kaya nga, hindi ka pwedeng maniwala lang sa Panginoon Kristo na i-reject mo yung kanyang salita. Diba? Maniwala ka sa pangalan niya, manampalataya ka sa pangalan niya, at kasabay nito, pakikinggan mo, tatanggapin mo, sasampalatayanan mo ang kanyang mga salita. Dahil doon nanggagaling ang ating pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Yung salita ng Diyos napakahalaga po yun Kasi yun ang pinanggagalingan ng ating pananampalataya. Hindi ka naman kasi pwedeng manampalataya lang sa kung ano yung gusto mong paniwalaan. Hindi tayo na-identify na anak ng Diyos sa ganun. Kaya maraming nag-aangkin na sila ay anak ng Diyos, pero yung pagiging anak nila ay base lang sa kung ano yung gusto nilang paniwalaan o gusto nilang isa pamuhay, mga paraan, lifestyle na gusto nilang gawin. Okay? Pero ang totoo niyan, ikaw ay na-identified na ikaw ay anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, at ang pananampalatayang yan ay naka-angkla, naka-anchor sa kanyang mga salita. Okay. Let's read Ephesians chapter 1. That in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ. Verse 10, both which are in heaven and which are on earth in Him. Ano sabi dito? Sa takdang panahon,
sa fullness of time, kanyang pag-iisahin ang all things in Christ, yung nasa langit at yung narito sa lupa. In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Na tayo ay pinag-isa at naging tayo, iisang katawan sa ating Panginoon, both in heaven and in earth, at tayo ay naging tagapagmana at tinalaga ayon sa kanyang sariling purpose, ayon sa kanyang sariling panukala. At ang sabi rito sa verse 12, that we who first trusted in Christ should be the praise of His glory. Tayo na nagtitiwala, umasa sa Panginoon sa Kristo, ay kanyang naging kapurihan. Verse 13, in Him you also trusted after you heard the word of truth. Kailan tayo nagtiwala? Kailan tayo sumampalataya? Matapos nating marinig yung salita o yung aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na siya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So papaano, ano yung dynamics para maging anak ng Diyos? Para ma-identify ka na anak ng Diyos? It is through your faith in Jesus Christ, and that faith is anchored in His Word. Sa Ebanghelyo, yung salita niya na narinig mo, tinanggap mo, sinampalatayanan mo, sinunod mo, at dahil sa pagganap mong yan, anong sabi ron ng Panginoon sa Kristo, if ye abide in me and my words abide in you, ano mangyayari sa atin? Magiging tayo? Tunay na Tunay na alagad. Tunay na lingkod ng Panginoon. Kaya kung babalikan natin mga kapatid, yung Galatians chapter 3, na-identify tayo sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo na naka-anchor sa kanyang salita. Verse 27, ang sabi po rito, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Paano pa tayo na-identify? Sa pamagitan ng bautismo sa tubig. Sa pamagitan ng baptism. Bakit tayo na-identify sa pamagitan ng baptism? Bakit tayo na-identify na anak ng Diyos sa pamagitan ng baptism? Ano yung logic behind that ceremony? Na tayo ay na-identify na anak ng Diyos sa pamagitan niyan. Kasi ito yun Yung baptism, tandaan natin, hindi yan parang isang religious rites lang na para maging kaanib ka o para maging lehitimong bona fide member ka ng isang samahan ay ibabaptize ka. Hindi lang yan yun, mga kapatid. Mas malalim pa dyan. Ang baptism ay pag-identify sa'yo na ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo. Bakit? Read Romans chapter 6. Tayo na mga nabautismohan kay Kristo, merong tayong isinasalarawan sa buhay natin. Na sa pamagitan ng pagsasalarawan na yan, na-identify ka na ikaw ay kabilang kay Christ. Okay? So, paano ba nangyayari yung baptism? Ang baptism, nilulubog ka sa tubig. Di ba? Ano ang sabi doon sa Romans 6? Tayo na mga nabautismohan ay ng bautismohan na kalakip niya sa kanyang kamatayan. Ikaw ay na-identify sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng bautismo. Kasi yung bautismo na yon ay symbolic ng paglibing. Si Kristo'y namatay at ano ang namamatay sa'yo? Ano ba ang tumitigil sa pag-iral? Yung luma mong pagkatao. Kasi hindi ka magkakaroon ng tinatawag na born-again experience, hindi ka makalakad sa isang bagong buhay, hindi ka magiging anak ng Diyos by means of spiritual birth
kung buhay pa rin yung luma mong pagkatao. So yung dating ikaw, yung luma mong pagkatao, nung pinangaralan ka ng Ebanghelyo, na-convict ka, nanampalataya ka, at nagsisi ka na sinabi mo, Panginoon, mula sa araw na ito, pinagsisisihan ko ang aking mga gawa at iiwan ko ang dati kong buhay, ang dati kong pagkatao. At ito ay ceremonially ipine-present ko ang aking sarili sa pamagitan ng bautismo upang isalarawan ko, ayon na rin sa utos ng iyong salita, isasalarawan ko sa buhay ko na nililibing ko ang luma kong pagkatao sa pamagitan ng water baptism. Okay. Ano yung sumunod? Matapos kang bautismuhan, meron bang nung binautismuhan nanatili na sa ilalim ng tubig? Kinabahan ako nung binautismuhan natin si yung kapatid ni Brother Larry. Sa Colbert, di ba? Nung binaptize natin hindi na lumutang. Sumisid. Pala sumisid. Buti sumisid lang. Mahirap na kung hindi na lumutang. Meron bang binautismuhan na natiling nakalubog sa tubig? Wala, di ba? Umaahon sa tubig. Bakit ano bang isinasalarawan nun? Kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, tayo rin naman ay makakalakad sa isang bagong buhay. Lalakad tayo sa isang bagong buhay. So ano na ang identity natin nung tayo ay maging anak ng Diyos? Anong sabi ng Corinthians? Tayo ay mga bagong nilalang. Ang mga luma ay nagsilipas at lahat ay pawang naging bago. So your identity in Christ is what? Your faith in Jesus Christ, anchored in His Word. You are identified with Christ through your life that has been changed. Sa pamagitan ng buhay mo na binago ng Panginoon Kristo. Doon tayo na-identify. Hindi sa pamagitan ng lahi. Noon kasi, Hudyo, Grego, o Romano, o iba't ibang lahi ng tao . Pero sa pananampalataya, pagdating sa kaligtasan, hindi ka identify ng Panginoon based on the color of your skin, or base sa iyong lahi, o sa estado mo sa buhay, na base sa mga sociologists, ito yung katayuan mo sa lipunan. O hindi ka identify sa pamagitan ng mga legal documents na hawak mo. Although mahalaga yan, pero sa mata ng Diyos, hindi ka niya i-identify dyan. Hindi ka rin niya i-identify kagaya ng isang kaibigan na base sa kanyang experience. Hindi ka niya i-identify sa tono ng boses mo. O sa the way na pagkilos mo. Sa mata ng Diyos, ina-identify tayo sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Na-identify tayo sa pamagitan ng pagtangan natin, pakikinig natin, pagsunod, pagsampalataya natin sa Kanyang salita. At na-identify tayo sa pamagitan ng isang bagong buhay na nilalakaran natin. Kaya nga, hindi tayo pwedeng magkaroon ng multiple personality or identity na Kristiyano . Ang Christian sa last days, ang daming identity . Iba-iba yung itsura na pinipresent niya sa mundo. Pag walang nakakakita, pag walang nakaharap, ito yung kanyang identity. Pero sa mata ng Diyos, wala naman tayong may tatago . Kahit saan tayo magpunta . Paano tayo na-identify ng Panginoon? Yung pananampalataya mo sa Kanya. Yung pakikinig at pagsud mo sa Kanyang salita at yung isang buhay na binago. Na kahit saan ka magpunta, yun. At ito yung sinabi ko sa mga kapatid kahapon. Sa paglalakbay natin sa mundong ito, hindi pwedeng iwawaglit mo yung identity mo.
may mga identity na nasa iyo na whether you like it or not, dala-dala mo yan kahit saan ka magpunta. Dala-dala mo yan. Maliban lang kung talagang gagawan mo na a-applyan mo na ng science and technology. Pero kahit saan ka magpunta, Pinoy ka. Yung balat mo, yan na yan. Maliban lang na pakikilusin mo ang kapangyarihan ng pera. Diba? Mag-hormone therapy ka. Tapos, magpunta ka kay Dr. Bello. Papalitan mo yung ilong mo, papalitan mo mata mo, o pumunta ka ng Thailand. Talaga naman, mga kapatid, pag marami ka ng pera at pangit ka pa rin, kasalanan mo na yun. Sa panahon ngayon, pag marami kang pera, wala imposible. Gaganda ka talaga eh. Hindi ka nga makikilala na eh. Kahit nanay mo hindi ka makikilala. Merong babae daw sabi niya, subukan ko nga kung talaga nagloloko yung asawa ko. Nagpunta daw ng isang lugar, inabangan niya yung asawa niya ron, tapos nagbihis prostitute. Naglagay ng koloreta sa mukha, ng make-up, tapos ang dumating na yung asawa niya, sabi niya, "Hi, mister. Are you looking for fun?" Sabi ko, tininilanlan daw tapos nilampasan. "Ayoko sa'yo. Kamukha mo asawa ko." Sige mo, nag-make-up na namukhaan pa rin. Sa panahon natin ngayon, wala na imposible. Pero kung sa natural lang, kahit sa ka magpunta, Pinoy ka. Yan ang itsura mo, balat mo na yan. Kulay mo na yan. Kahit pagbali-baliktarin mo ang mundo, ma-identify ka or ina-identify ka sa pamilyang kinabibilangan mo. Kung sorima ka na, yan na yan. Kahit saan ka magpunta, wala ka na magagawa. Deya, wala kang magagawa, sorima ka. Kung ang apelido mo, Aliven, wala. Mapapalitan nyo ba yan? Maliban lang kung mag-asawa ka, babae ka na Aliven, tapos mag-asawa ka, yung apelido na ng asawa mo. Pero kahit pa mapalitan yan, nandun pa rin yan sa record mo. Hindi mo na mababago yan. So may mga kalikasan na sa atin, you cannot change it. Nariyan na yan. Ngayon, merong proof of your identity na kinakailangan dala mo kahit saan ka magpunta sa panahon natin. And without that proof of identity, hindi ka makaka-travel. Kailangan meron kang legal documents na magpapatunay na ito yung identity mo. Example, sa panahon ngayon, kahit dito lang sa Pilipinas, sasakay ka ng barko, halimbawa, papuntang Visayas, papuntang Mindanao, bibili ka ng ticket, anong hinahanap sa'yo? ID? Makakabili ka ba ng ticket na walang ID? Ha? Hindi ka makakabili ng ticket. Noon siguro. Pero ngayon, pag bumili ka ng ticket, ang hahanapin sa'yo, ID. Pag sakay mo ng barko, doon pa lang sa holding station, titinan pa rin eh. Kasi minsan may bumibili, pero sa iba yung binibigay yung ticket. Bawal yun. Kasi doon sa listahan ng manifesto, di ba? Oh. Importante yun na kailangan yung mismo ang nakasulat doon. So, ina-identify yun. Okay? How much more kung you will travel abroad, sasakay ka ng eroplano, sasakay ka ng papuntang ibang bansa. Hahanapin yun eh. Kahit sabihin mong, nasaan yung ID mo? Marami po akong pera. Wala yun. O sabihin mo, meron akong plane ticket. Wala kang ID. Ewan ko kung merong napalusot na may plane ticket siya pero wala siyang passport. Ewan ko kung makakalusot ka.
pasasakayin ka, hindi talaga pwede. Kinakailangan mo ng proof of your identity. Lalo na itong mga panahon na kung saan ay nagkaroon ng mga terrorist attack, di ba? O, lalo nagigpit. Kinakailangan ng identity mo. Okay. Kaya kahit saan ka makarating, dala-dala mo yun. Lagi ka dapat merong ID. Or else, hindi ka makakapasok. At sumagi sa isip ko, ito pala yun. Bakit hindi kilala ng Panginoon sa Matthew chapter 7, yung mga taong nagpa-prophesy din? Yung mga taong gumagawa ng kababalaghan sa pangalan niya. Yung mga taong, mga religious people din. Di ba? Mga tuwiran sila, Panginoon, kami ay nanghula sa pangalan mo. Kami ay gumawa ng saring mga himala at kababalaghan sa pangalan mo. Pero ano sabi ng Panginoon? I never knew you. Kayong gumagawa ng katampalasanan. Hindi ko kayo kilala. Tandaan natin as Christians, ang mag-identify sa'yo sa harapan ng ating Panginoon, hindi yung good works mo. Hindi yung kung ano yung religious affiliation mo. Ano ang proof of your identity na sa pagharap mo sa Panginoon, doon kanya kikilalanin. Yung pananampalataya mo sa Kanya. Yung salita niya na sinusunod mo. Dahil pagdating doon sa judgment, merong dalawang aklat na bubuklatin. Take note. May dalawang aklat na bubuklatin. Ano yung unang aklat? Yung unang aklat ay aklat ng buhay. Talaan ng buhay ng mga taong nabuhay sa mundo. Yung pangalawang aklat ay aklat ng mga aklat. Dalawang aklat. Ano yung aklat ng mga aklat? Ito yung salita ng Diyos. At bawat tao ay hahatulan ayon sa nakasulat sa aklat. Tatawagin ang bawat pangalan, tatawagin ang bawat tao. Ngayon marahil sabihin mo, Pastor, sobrang tagal nun sa dami ng tao. Huwag mong problemahin yun dahil wala nang time dun. Wala nang oras doon, mga kapatid. Pero ang katotohanan ay, bawat tao sa aklat ng buhay ay tatawagin at magbibigay sulit ayon sa nakasulat sa aklat na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya paano ka i-identify? You will be identified by your faith in Christ, which is anchored in His Word. Kaya nga ang sabi sa atin ng John, sa huling araw, mayroong isang hatol sa atin. At ano yung hatol sa atin? Ang salita niya na kanyang sinalita, ang siyang hatol sa atin sa huling araw. I-identify tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Na sa huling araw, ito yung matinding challenge na mga mananampalataya sa huling araw. Kasi ang salita ng Diyos ngayon ay anong ginagawa ng tao? Tinitwist. Ang ginagawa ng tao ngayon, sa salita ng Diyos ay pinabababaw, pinabago, kinocontextualize ayon sa pagkaunawa ng ating panahon. Tingnan nyo, meron akong Bible dito na nasalin, Pinoy version. Ang Bible, Pinoy version. Dito isinalin ito ayon na sa konteksto ng ating panahon. Bumasa tayo ng ilang example para maintindihan niyo kung paano ang salita ng Diyos ay pinabababaw sa ating panahon. Dito sa aklat ng Mateo. Ito sa chapter 18. Example lang naman ito. Sa verse 21, lumapit si Peter kay Jesus at nagtanong, Lord, ilang beses ko
po ba dapat patawarin ang kapatid kong nagkakasala sa akin? 7 times po ba? Bagay, okay pa rin naman. Madaling maintindihan pa rin. Tama pa rin naman yung salin. Hindi lang 7 times, kundi 70 times 7, sagot ni Jesus. Dahil parang ganito ang kaharian ng langit. May isang hari na gustong kwentahin ang utang ng mga tauhan niya. Nung nagsimula na siyang maningil, isang tauhan ang dinala sa kaniya, milyon-milyong piso ang utang ng tauhan na to sa hari. Oh, nasa konteksto na ng panahon natin, milyong-milyong piso. Ayun, mas madali nating although napababaw siya, pero hindi piso kasi sa Bible, sa original. So, namimiss mo naman yung totoong niya, totoong senaryo. Pero, para maintindihan natin gaano kalaki ang kanyang pagkakautang, isinalin na sa konteksto ng ating panahon. Milyon-milyong piso kung ibabase natin sa panahon natin. Pag ang utang mo milyong-milyong piso, paano ka pa makakabayad? There's no way, kundi forgiveness na lang. Mapatawad ka Ang kaharian daw ng langit ay ganun. Milyong-milyong piso ang pagkakautang natin. Paano mo mababayaran yun? Paano ka makakatakas doon? Yung utang nga lang natin hindi nga milyon Libo lang Ang hirap na makatakas Pero ito, milyon-milyon. There's no way na mabayaran mo ito. Pero pinapakita nito yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Na sa kabila ng malaki nating pagkakautang, pinatawad tayo ng ating Panginoon Diyos. Okay. Isipin ninyo, yung identity natin, yung ating pagkakilanlan, nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, hindi ka na ina-identify based on your past. Kung tunay kang sumampalataya sa Panginoon, at kung tunay na ikaw ay nananangan sa Kanyang salita, at lumalakad sa isang bagong buhay, maaring ibalik sa iyo ng kaaway sa iyong alaala kung ano ang nakaraan mo. Pero tandaan mo, you are no longer identified based on your past. Kundi ina-identify ka ngayon base sa katayuan mo sa harapan ng ating Panginoon Kristo. Maaring may mga kamag-anak ka, kaibigan ka, na binabalikan kung ano yung buhay mo noon, kung gaano ka kasama. Pero tandaan mo, kung ikaw ay tunay na nananangan sa pananampalataya at sa salita ng ating Panginoong Diyos, at lumalakad ka sa isang buhay na ganap, sa buhay na totoo, buhay na bagong nilikha, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, anuman ang sabihin ng tao sa iyo, kung alam mo ang tunay mong katayuan, yan ang higit na merong halaga. Don't lose your identity. Panghawakan mo kung sino ka ngayon sa harapan ni Kristo. Sa mga panahon na kung saan, sa panahon natin, ang identity ng mga Kristiyano ay wala na compromise. At ang mahirap niyan, mga kapatid, ang Christianity ay tinitingnan bilang isang, ng maraming tao, bilang isang single unit. Regardless kung anong denomination mo. Lalo na sa mata ng ibang religion like Islam or Hindu, yung mga Buddhist at yung ibang religion. Pag sinabing Christian, parang na-identify ka na magkakasama tayong lahat. Pero tingnan mo ang itsura ng ibang Christians ngayon. Okay. Yung message na kanilang awit, yung culture na kanilang sinusunod, yung paraan ng kanilang pagsamba, maaring magkaiba tayo sa ibang Christian denomination, pero sa kabuuan, tinitingnan ang Kristyanismo ng ibang reliyon bilang isang unit, bilang isang reliyon. At yung identity
ng ibang mga Kristiyano na hindi naman tayo ganun, minsan yan na rin ang ikinakapit sa atin. Ano ang point ko? Kung hindi tayo mananatili sa isang identity na yun ang dapat makita sa atin, ay ano pa ang magiging muka ng tunay na Kristiyano? You get the point? Ano ang magiging mukha ng tunay na Kristiyano sa huling panahon kung hindi tayo maninindig, hindi natin iingatan ang ating identity, kung hindi natin yayapusin ang ating pananampalataya at ang salita ng Diyos, kung hindi tayo lalakad sa isang bagong buhay at buhay na ganap, ano na ang magiging mukha ng Kristiyano sa mata ng maraming tao sa mundong ito? Wala na. Kakalungkot isipin. Mga Christian churches, I'm sorry walang panlalait ito o walang personal attack to sa iba. Mga Christian churches, ang mga pastor, bading. Bakla. Nagkakasal. Lalaki sa lalaki. Babae sa babae. Ano na nangyari? Ano nang identity ng isang Kristiyano? Ano pa? Tingnan nyo yung mga simbahan. Maraming mga simbahan ngayon. Ano yung itsura ng simbahan nila? Anong setup? Itim yung ceiling. Dim ang paligid. Ang harapan ay merong mga lights. May mga effects. Ano ang genre ng kanilang mga tugtugin? Tapos may mga nagpe-perform sa harap. Pero church service yun. Nakukuha niyo ibig kong sabihin? Paano ka i-identify na Christian na pag tumingin ka sa concert ng secular, ng mundo, pareho. Pareho na. The way the world dress and the way the Christian dress nowadays, ngayon, sa panahon natin ngayon. Tingnan mo, tumingin ka. Unti-unti na ring nababago, nahihikayat ng mundo, ng hitsura ng mundo, ang simbahan ngayon. Merong church. Yung worship, yung mga singer nila, yung singer, naka-lowest tapos nakatibak. Marahil natatawa kayo, pero totoo yun. We must keep, maintain, and preserve the identity of the Church of God. Yung tunay na iglesia ng Diyos, yung tunay na mga anak ng Diyos, mga kapatid, sapagkat mata ng Panginoon, magbibigay sulit po tayo at sa mata ng Diyos, meron lamang isang identity ang kanyang mga anak. Pananampalataya, salita ng Diyos, at isang buhay na ganap. Kahit saan ka makarating, nawa, dala-dala mo yung identity na yan. Tandaan natin, hindi tayo makakapasok sa langit na wala yung mga spiritual documents na yan. Kahit sabihin mo pa, Panginoon, o kung sino man yung bantay doon sa pinto, kung si Peter ba yun, St. Peter, marami akong pera. Marami akong pera, marami akong natulungan. Marami akong degree, marami akong mga kaalaman na pag-aralan nung ako'y nasa lupa. Hindi yan titingnan. Hindi yan maalaga. Hindi ka makakapasok sa pamagitan yan. Kaya nire-remind ko kayo mga kapatid, panghawakan mo ang pananampalataya kay Kristo. Ang kanyang salita, yapusin mo, sumunod ka, lalo sa huling araw, he that endureth unto the end, the same shall be saved. Ang salita ng Diyos, panghawakan mo. Manatili ka sa isang buhay na ganap, buhay na binago.
Maaring nadapa ka, bangon pa rin. Diretso ang lakad, huwag kang babalik sa kung saan ka nagmula, kung saan ka nanggaling. Ito yung naging takbo ng usapan namin kahapon. May mga kapatiran tayo na nawala, nag-backslide, pero yung iba bumalik. Ayan, narito si Sister Cathy. Oh. Nilapitan ako ng isang dating young people natin. Sabi niya, nung matapos na yung gawain, Pastor, pwede ka makausap kahit 15 minutes bago ka umuwi. Oh. Sabi niya, Pastor, gusto ka nang bumalik. At kung papahintulutan mo, Pastor, pwede bang sa San Pablo muna ako sumamba? Sabi ko, that's good. Kung gusto mong bumalik, kung saan ka komportable, gawin mo. Gawin mo. Kasi ang mahalaga sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ay manatili ka sa pananampalataya, sa paghawak sa salita ng Diyos, at sa isang buhay na binago. Kasi wala na eh. Hindi ka na pwedeng bumalik. Wala tayong luxury ng time, ng panahon. Redeeming the time because the days are evil. Wala tayong luxury of time. Hindi lahat ng panahon ay hawak-hawak natin. This is our time. This is our moment. This is the right time. Today is the day of our salvation. Na lahat tayo harap at magbibigay sulit sa Diyos. Papaano kung doon sa time na ikaw ay nag-backslide? Doon ka binawian ng buhay. Papaano kung nung time na yun na inaatake ka na, Brother Joshua, doon ka na bumulagta at hindi ka na nakabalik sa sambahan? Di ba? Na-imagine nyo ba yun? Nung time na tinitikman mo yung, binalikan mo yung pagkakasala, sumagi ba sa isip nyo na kinakabahan kayo? O iniisip nyo na, ano kaya, nakasakay ako sa jeep na ito, biglang, di ba? Ganun lang yung kamatayan eh. Pero salamat kung ikaw man ay nakabalik. Salamat kung ikaw man ay nagkaroon pa ng pagkakataon. Maaring may panahon sa buhay mo na hinubad mo yung identity mo. O may mga time na naiiyak kang magpakilala sa mga kaibigan mo na ikaw isang Christian dahil ayaw mong pagtawanan ka o ayaw mong kutsain ka nila. Kaya itinatago mo ang iyong identity. Pero manindigan ka. Ipakita mo na ikaw ay isang anak ng Diyos. Ayon sa iyong pananampalataya, sa pagtangan mo sa Kanyang salita at sa paglakad mo sa isang bagong buhay. Tayong lahat ay tumayo.